Okay, good afternoon guys and welcome again sa Jopan HSSC. So today I'll be sharing sa inyo yung isa na namang knot tying technique na ginagamit namin pagka kailangan namin i-anchor yung aming tali sa isang object para makababa o makaakyat kami, or pwede rin na ipang-attach sa isang object para iangat or gamitin as pang lift So ito yung tinatawag na clove hitch. So para maipakita ko sa inyo ng maganda, I'll be using a kern mantle rope, and then sa application ilalagay natin or gagamitin natin tong arnis as an object para i-attach yung clove hitch, tsaka gamitin din natin yung carabiner para i-sample sa inyo yung application pagdating sa climbing, mountaineering, or rope rescue. Okay? So, paano ginagawa si clove hitch? Again, kunin mo yung tail. Okay? And then, kunyari, ito yung object na paglalagyan mo. I-attach mo siya. Diyan. Okay? Nakikita naman, no? Okay? Pagka-attach natin, etong tail, ipatong mo dito sa linya na to. Itong line ng end ng rope or tail ng rope. Ipatong mo dito and then dalhin mo uli sa ilalim. Okay, hindi dyan nagtatapos ha. Pagdala mo sa ilalim para maikot yung rope doon sa object, ipasok mo ngayon pabalik doon, katabi nito. Again ha, katabi. And there you go. Ito po yung tinatawag na clove hitch. Dapat ganito yung itsura niya. Kung makikita nyo, nakayapo siya. Okay? So, ginagawa natin para mas ligtas, habaan ko ng konti. Para maging ligtas ng husto yung pagkakasecure, kasi ito lang matibay na eh. Okay? Sobrang tibay niya na. Pero, lagyan natin ng lock. So, gawa ka ng half hitch dito. Okay? So, pwede mong habaan siya para pumasok ka sa principle ng safety. At least may sobra dapat. So, paano natin habaan? Insert. Yan. Insert. Ikot. Okay. And then, lock natin ang isa. Yan. So, ngayon, may sobra ka na. Okay? So, may mas mabilis na paraan para gawin si clove hitch kung halimbawa ito ay hindi naman sarado. Kasi kung sarado yan, yung technique na pinakita natin kanina lang, yan yung applicable na gamitin. Pero, paano kung pwede mo naman ipasok dito? So, gawin natin yung position na ganito. So, gayahin nyo ako ha. So, unahin mo ito, make a loop, and then sa kabila, make another loop. Ganyan lang. So, kung mapapansin mo, again ha, pwedeng baligtaran. So, ito, pakabila, ito naman, pakabila. Ngayon, para maging clove hitch siya, etong isang loop or dalawang loop, pagtabihin mo na ng ganito. So, once na pinagtabi mo na ng ganyan yan, nagiging clove hitch na yan. At pwede mo nang ipasok dito. Tapos, higpit mo ngayon. Tignan nyo po. This is the clove hitch. Kailangan makita mo ganyan ang itsura niya. Sa likod, ikot lang naman na magkatabi. Sa harap, ito, kapatong. And then, again, laka ulit. Okay? Pwede mo pang dalawahin para kung sobrang haba. And then, that's it. Pwede ka na ritong linya na to, itong working line na to, pwede mo nang gamitin yan as your lifeline, for example. Okay? So, paano yung kinakabit naman sa carabiner? So, again, same principle. Okay? Kunin mo yung magkabilaan na side ng kamay mo, hawakan mo yung rope, ikot mo itong isa, gawa ka ng maliit na loop. Sa kabila, ikot mo, pabaligtad naman yung loop. And then, pagtabihin mo, kunin mo si carabiner, then pasok mo siya, tapos hilain mo na siya, ayusin mo na yung pagkakaslip niya. So, make sure kung locking yan, i-lock.
Dahil nakalak na, pwede mo na siyang gamitin. Ito yung ginagamit ng mga nagra-rock climbing, nag-mountaineering, okay? O kahit nag-wall climbing. So, very useful ang clovage. Okay guys, thank you very much for watching. Please support my channel by hitting the subscribe button kung hindi pa kayo subscribe. And click nyo na rin yung bell para yung regular na pag-upload ko ng mga videos, mapanood nyo. Okay? So again, thank you very much for watching.